Magandang oras mga ka-good news. 3 araw ang nakalipas nang maglunsad ng tinatawag na ICBM test sa Pacific Ocean ang China. Ang People's Liberation Army ng China ay nagsagawa nito para i-testing ang kapabilidad ng kanilang ICBMs, Intercontinental Ballistic Missiles. Ito yung malalaking klasing missiles na kayang umabot daw ng Amerika galing sa China, at kung Pilipinas lang ang targetin nito ay maning-mani. Kaya ayon sa ulat, ang ICBM na ito ay naglanding malapit lang talaga sa Luzon. Ngayon may narinig ba tayong balita dito sa Pilipinas na bumagsak diyan sa may Luzon ang ICBM na yan? Mukhang tahimik yata ang ating mga opisyalis ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Hindi yata nagbabantay sa karagatan. Ang nakita kong napanood kong balita ay sa Japan at sa India at sa ibang mga channel sa labas ng bansa. Pero sa Pilipinas, tahimik na tahimik. Narito ang ulat na galing sa ating ka-vlogger tungkol sa ICBM ballistic missiles na ito. Atin panoorin. Region, with regards to this stance, we are also worried on this situation as well. Nagpahayag ng pagkabahala ang isang senior advisor sa Japan Ministry of Defense sa kasulukuyang sitwasyon sa Indo-Pacific region at maging sa isinagawang test fire ng China ng Intercontinental Ballistic Missile o ICBM. Kahapon, ibinalita ng Beijing ang matagumpay nitong pagsasagawa ng publicized ICBM test fire sa Pacific Ocean. Ngayon, ano ba talaga ang pakay ng China? Bakit pinapakita nila ito? Pinapakita ba sa Amerika, sa buong mundo na meron silang ICBM na ang kayang umabot ng mga kontinente? Kontinente ng Australia, ng Amerika, at kahit saang dako sa daigdig. Well, ang Amerika ay hindi gumawa ng ganito eh. Hindi nagtitesting ang Amerika ng ganyan kasi siyempre, saan ba yan lalanding, di ba, sa karagatan? At sigurado ang dami-daming madamage na sea creatures, yung mga hayop sa dagat, di ba? Pati na mga siyukoy dyan, mga sirena, magsilabasan eh. Kasi napakalakas niyan. Imagine, wala nga lang warhead yan na nuclear. Dummy warhead lang yung nilagay. So, pagbagsak niyan, ang sasabog niyan ay kunting sabog lang yan. Kasi dummy warhead. Pero kung lalagyan na yan ng payload, yung nuclear, ay naku, kawawa yung mga isda diyan sa ano. Kasi sasabog din yan eh. So, ang lalandingan yan, kawawa yung mga ano diyan, mga sea creatures. Ngayon, itong China, ay naku, dapat aksyonan na to ng ano eh, ng Allied Forces, ng NATO, ng ASEAN countries. Dapat pahintuin na yan sa pang-ano yung China. Nagpapakita kasi sila na sila talaga yung superior eh. Kung ako diyan sa Amerika at sa mga Allied Forces sa NATO, ay bigyan ko yan ng ultimatum na itigil na yung ganyan na pangbubuli, pagpapakita ng malalakas na armas daw. Yung submarino nga nila, lumubog lang, kailan lang. Diba, mga palpak naman, alam naman natin yung made in China na mga bagay ay talagang palpak. Hindi ginawa yan para tatagal. Kaya, dapat supilin na talaga ito kasi ano eh, parang nawala na sila sa katinuan. Itong leader kasi nila, si Jinping, yan yung demonyo. Tingnan nyo, nangaagaw na ng karagatan, pati sa Japan. Pati sa India, inaagaw nila yung mga borders. Buong mundo, Amerika yata, aagawin pa eh. Kahit hindi na nila maabot, aagawin pa rin. Kaya, tama lang to na aksyonan talaga ito, itong bully na ito. Dapat bulihin din yan ng Allied Forces para matauhan. Okay, patuloy tayo sa balita. Ayon kay Yasuhiro Takami, Senior Advisor to the Minister of Defense, maituturing na seryoso ang sitwasyon sa rehiyon at dapat magkaisa ang mga bansa upang pigilan ang anumang banta sa seguridad. Ayan, そう tama. いう思いは帰国と
And with regards to this situation, what we can say is we are on the same understanding of this threat, and with regards to the way of working on this together, we would like to have we share the same value, and we would like to cooperate with each other on working towards such threat. Nasa Pilipinas ang delegasyon ng Japan para lumahok sa ADAS 2024 o Asian Defense and Security Exhibition sa Pasay City. Kalahok dito ang Acquisition Technology and Logistic Agency, ang Acquisition Logistic and Procurement Arm ng Japan sa ilalim ng Ministry of Defense. Wala pang inilalabas na reaksyon ang panig ng Philippine Defense Department sa ICBM test fire. Ayan Bagamat una nang kinundina ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang militarisasyon ng China sa mga inuukupang bahura sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ng China na bahagi ng pagsasanay ng rocket force ng People's Liberation Army ang inulunsad na ICBM na may dummy warhead. Ipinaalam umano nila ito sa ilang bansa, kabilang na ang Estados Unidos. Ayan, mabuti nga, pinaalam. Kung hindi, ay lagot sila sa Amerika. Ngayon ang maganda dahil meron din tayong mga ICBMs diyan, mga long-range missiles na bigay ng Amerika, ng India. Ay testing din natin doon papunta sa China kung ano ang kanilang damdamin, di ba? Naghahamon na yan. Sa totoo lang, naghamon talaga yan. Kasi pasasabugan ka ba naman sa harapan mo, di ba? Grabing mga inchik na yan. Kung buntalan na lang siguro, suntukan, pwede na. Ang lalaki ng ICBMs, kaya dapat hingi pa tayo sa Amerika ng mas marami pang missiles para kung ano man ang mangyari, ay at least makapangtabla-tabla din tayo. Di ba, mga kababayan? At ito, pinupulsuhan ko na ito talagang patungo na talaga tayo sa giyera. World War III. Ayon sa military expert sa Amerika, ay merong balita na napanood ko na year 2027 talaga ang prediction ng Amerika kung hindi mapigilan ng China. Year 2027, so ilang taon na lang ba? Meron na lang 3 taon. Ay talagang full-blown war. World War III. Kung hindi yan mapigilan. Kaya ipagdasal natin na sana hindi matuloy, kawawa yung mga mga sea creatures dyan sa Pacific Ocean. Diyan maglalandingan ang mga missiles kaya patay lahat diyan ng mga isda at kung ano-ano mga nandyan, mga sirena, ukoy at iba pa. Kaya walang nananalo sa sa giyera. Kahit manalo pa yung China, talo pa rin sila kasi meron ding malalagas na mga buhay diyan. Alangan namang tatakbo lang tayo, di ba? Kahit itakin natin yan So ano talaga yan? Walang mananalo sa giyera. Kahit na malakas pa yung China. Ang ano lang talaga dito ay sobrang bully niya. Sobrang bully ng China. Kahit India na napakalaking bansa yan, binubuli pa rin. Grabe naman. Kaya nga, todo suporta ang India sa atin. Pati Israel. Kung magkalapit lang yung Israel at China, siguro idadamay ng China ang Israel, pero yan ang kanilang pagkakamali. Kung kakalabanin nila ang Israel, walang salita yun Aksyon kagad, walang salita, walang daldal Patay kagad. Iyang si Xi Jinping ay nako. Kung Israel ang yan, wala yan. Isang linggo lang yan. Bubumbahin na yan kung saan nakatira yung Xi Jinping na yan. Okay, mga kababayan ko ay ito lang ang magandang panangga dyan. Dasal lang, ipagdasal lang yan si Xi Jinping na sana ay maliwanagan yung utak pulbura niya. Sobrang ng pati Amerika hindi na siya natatakot. Akala siguro niya na uubra na sa Amerika yung mga sundalo niyang singkit na noodles lang yung pagkain, ang lalambot ng katawan. Kung buntalan, wala yan knockdown yan sa atin. Kinumpirma naman ito ni Pentagon Deputy Press Secretary Sabrina Singh. Sa isang pahayag, sinabi ni Singh na binabantayan ng US Department ang ICBM test fire at welcome sa Amerika ang advance notification para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Mungkahi rin nila sa China,
Ituloy ang pag-aabiso lalo na pag nagsasagawa ng ballistic missile at space launch. Samantala, kinumpirma ng isang opisyal ng National Security Council na nakarating na sa Skoda o Sabina Shoal ang barko ng Philippine Coast Guard. Tumanggi ang NSC na magbigay ng karagdagang detalye ukol sa isinugong barko, ngunit tiniyak nitong nagpapatrolya na ito sa lugar. Nauna nang iginiit ng mga otoridad na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina Shoal matapos na umalis sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Ay nako, anong hindi kontrolado ng China? Ipag-alis pa lang ng Teresa Magbanwa, nandun na. Pumosisyon na agad yung mga Coast Guard ng China doon sa Sabina Shoal. Kaya bakit sasabihin na hindi pa raw nakuha ng China? Hindi na makapurma yung barko doon. Yung papuntang barko natin doon, hindi yun makakapundo doon sa lugar na pinagpunduhan ng Teresa Magbanwa. Alam niyo ba kung sino yan si Teresa Magbanwa? Yan ay isang warrior na Pilipina sa panahon ng mga Kastila. Yan ay parang Joan of Arc ng Iloilo. Taga Iloilo yan. Teresa Magbanwa. Ngayon matapang yan talaga na babae. Itakan yan eh. Kahit lalaki ay walang sinasanto yung Teresa Magbanwa natin na barko. Sobrang duwag. Takot ka agad, umuwi. Ngayon, paano ba makakabalik yun? Yung pinadala natin ng barko, malayo lang yun sa Sabina Shoal. Hindi yun makakalapit doon kasi meron ng 200 kabarko doon. Militia vessels ng China. Kung hindi lang sana tumalikod, hindi umalis yung Teresa Magbanwa, sana sinundo na lang yung may mga sakit doon na mga military sa barko. Yung mga Coast Guard na nagkasakit daw ng LBM, mga alibay lang yan dapat nandoon lang yung barko, nakapundo, nakaangkor. Yun ang talagang pagkakamali. Yung taga Philippine Coast Guard din ang titigas ng ulo. Tsaka Philippine Navy, mga duwag naman. Sinabihan ng Amerika na sasamahan sa pag-supply ng pagkain, ayaw. Ngayon, anong nangyayari, di ba? Duwag, bahag buntot, umuwi. Ngayon, nag-isip ng pangalawa, second thoughts, babalik daw sila. Nasaan yung barko natin? Paikot-ikot lang sa Sabina Shoal kasi hindi na doon makakabalik sa dating pinagpunduhan ng Teresa Magbanwa. Ayan ang katotohanan yan. Kaya wala na tayong magawa diyan. Antay-antay na lang tayo kung anong mangyayari. Mayroon na palang recruitment ngayon ng mga reservist at sa mga graduate ng ROTC CMT noong 1980s, 1990s ay pwede na kayong magpa-activate ng inyong mga serial numbers. Kasi talaga ngayon, kailangan na yan. At sa mga gustong mag-reservist na iba, ay dalaw lang kayo sa Armed Forces of the Philippines office sa inyong mga lugar. At papayuhan kayo kung paano. Okay, ako ay magpapaalam na mga good news. At hanggang sa muli, ingat kayong lahat. God bless the Philippines.